isa sa mga pinaka-common na tinatanong sa akin ng mga naging estudyante ko o ng mga taong tinutulungan ko sa business na ito ay yung ang dami mong alam tungkol dito sa business na to, Coach. Bakit hindi na lang ikaw yung maging seller? Hi, si Coach Jonel po ito at ngayon magre-real talk tayo. Nagsimula naman ako actually as a seller dito sa Amazon bandang 2016, 2017, 2018. Nagsimula ako sa private label. Tapos, meron akong mga ginawang mga mali dahil nga kulang yung alam ko. Self-taught lang ako eh. So, tapos, na-discover ko yung retail arbitrage. Tapos, na-discover ko online arbitrage. And doon talaga ako naging successful nung time na yon. Hindi naman ganong kalaki yung kinikita ko noon sa online arbitrage. Pero kumikita ako. Pero kung i-convert ko sa pesos yung kinikita ko, malaki na siya. Pwede na siyang ipadala sa Pilipinas na pangsustento sa pamilya. Tapos, sinubukan ko ring mag-wholesale at the time. Hindi lang ako naging masyadong successful kasi kulang yung pera ko for wholesale. Akala ko I had enough. Tapos, hindi pala. So, kailangan pala ng mas malaki-laking pera. So, tumigil ako. But I was still successful sa online arbitrage. Ngayon, ang nangyari is may nakilala ako dun sa isang wholesale group na sinalihan ko na doktor siya. As in doktor na bata pa, kaedad ko, doktor siya. Tapos, imbis na mag-doktor siya, nagte-trading siya sa crypto. Tapos, pinapakita niya sa amin kung magkano yung kinikita niya. So, ako parang, teka lang, doktor to bakit hindi siya nagdo-doktor? Ang laki kasi ng kinikita niya dito sa pagte-trading niya na to, na isipin mo yon. So, ako, parang naging magkaibigan kami nung doktor na yon. Tapos, tinuruan niya ako. Tapos talagang, okay, ito yung nangyari. Parang isang araw, sabi niya sa akin, okay, may credit card ka, parang ganun. Gumawa ka na ng Bittrex account mo. O, wag kayo mag-crypto side note lang hindi ko ini-encourage ang crypto at kinikwento ko lang to, okay? So, ayun. Meron kang credit card, mag-open ka ng Bittrex account, tapos mag-ready ka, parang ganun. Mabilis lang naman, so nag-sign up ako, ganyan. Within 15 minutes, may account na ako. Nung time na yun, madali lang. Tapos, okay, meron na kanya. Saktong-sakto, ready ka na kanya. Tapos, okay, bumili ka ng Bitcoin na ganito, dalian mo, parang ganun siya. Dalian mo, bumili ka ng Bitcoin, i-transfer mo dito. Tapos, hanapin mo itong bagay na to. Hindi ko pa alam yung ginagawa ko nun. Parang binibigyan niya ako ng instruction. Hanapin mo itong bagay na to. Nakalimutan ko kung anong coin yun, anong crypto yun. Tapos, yan, okay, sige. Magkano yung inano mo? Parang $50 kako. Tapos sige, ilagay mo lahat yung $50 mo dyan. Tapos maghintay tayo. Sakto yung ano mo. As in yung timing ko, saktong-sakto na sinabi niya sa akin. Saktong-sakto. Tapos maghintay ka. Pag sinabi ko na na ibenta mo na lahat yan. So pipindutin mo tong sell na to. So ibenta mo lahat yan, okay? Tapos maya-maya yung $50 ko parang naging 80 something dollars. Parang ganun kung di ako nagkakamali. Tapos ibenta mo na. Parang ganun siya. Sell. Di ako parang wow. Parang $50 parang within 15 minutes naging 80 or 70 something dollars, parang ganoon. Nakalimutan ko na exact amounts pero nasa ganoon, talagang malaki. So ako parang wow. So ganito pala yung ginagawa mo. Oo, kaya hindi ko na kailangan maging doktor. Kasi ito nga, kumikita ako ng malaki dito, tapos mas mabilis. Hindi ko pa kailangang makipag-deal sa mga pasyente kanya. So ako ngayon, andito ako na parang kailangan ko yatang gawin na lang ito. Kasi ang hirap mag-Amazon So totoo lang, mahirap magbenta sa Amazon, okay? So I hope napanood nyo na lahat ng videos ko tungkol sa Amazon and na-realize nyo na mahirap talaga, hindi siya ganun kadali. Kagaya ng sinasabi ng iba. Pero yun nga, itong trading na to parang ilang clicks lang, parang mabilis na kumita pa. So diyon, nahook ako. Tapos isang araw na alala kong mabuti to. Kumita ako ng malaki, parang $300 yata, parang yung tinaya ko. Tapos $100 mahigit yung kinita ko within parang 10 minutes, parang ganon. Talagang alam mo yun, natuto ako na tinuruan niya ako na mag-analyze ng chart ng konti. Tapos mula nun ako parang okay, dito na ako. Kasi sa Amazon selling, hindi ko magagawa yung ganitong pera ng ganito kabilis. Parang para magawa ko yung ganitong pera na $100 plus sa pag-Amazon,
kailangan maghintay ako ng 1 linggo. Okay? Kasi nasa $500 a month na yung kinikita ko. Neto na yun, neto na, tubo na yun. So, $100 in a week, parang ganon. Pero dito, nagawa ko siya within 10 minutes. Naghintay lang ako ng konti, tapos nung tumaas na, binenta ko na tapos. Di, syempre, ang ginawa ko ako parang, okay, kailangan ko pa ng mas malaking kapital dito. Alam yung ginawa ko? Lahat yung inventory ko sa Amazon na ganito, $12,000 worth siya sa Amazon. Okay, ang bili ko ay $9,000, okay? Kaya minsan sa mga kwento ko sinasabi ko na nawalan ako ng 9,000, 8,000 plus, okay? Or minsan sinasabi ko na 12,000 kasi yung worth niya sa Amazon ay 12,000, yung bili ko nasa 8,000 plus, halos $9,000. So, pinatalo ko lahat yon. Okay, pinatalo ko na lahat ng presyo binagsak ko, yung iba wala na akong tubo, tapos nakakuha ko ng parang 7,000 something, 8,000 na dollars. So malaking malaking kalugihan, pero okay na, sabi ko kasi mababawi ko lahat ng ito sa crypto. Tapos this was the time na umuugong yung crypto, yung BTC nun, yung Bitcoin. Umuugong na darating siya sa 20,000. Tapos at that time nasa 18,000 siya eh. So sabi ko pagka nilagay ko yung pera ko dito, tapos umabot ng 20,000 ang Bitcoin, parang malaki yan, parang ilang libong dolyar din yung pag nilagay ko lahat yung $7,000 ko na yon. So yung 7,000 ko tutubo ng at least $1,000, parang ganon. Di sige, kako nilagay ko lahat, no? Tapos ang nangyari, nag-hit nga yung Bitcoin ng ng 20,000. So ayun, okay, masaya. Nasandali lang for a few seconds, hinit niya lang. Tapos bumagsak na siya ng tuloy-tuloy. Pero okay lang, parang ganoon kami, okay lang, parang hodl ka nga nila, hold on to dear life, wag kang mag-FOMO, fear of missing out, wag kang mag-FUD, fear, uncertainty, and doubt, parang i-hold mo lang. Tapos di kami, parang nag-hold kami, nawalan kami ng pera, pero okay lang, kasi parang tataas din yan, parang ganoon. Tapos ang nangyari, bumaba siya, nang bumaba, hanggang naging 3,500 na lang yung Bitcoin. I mean, syempre, parang ngayon, malaking-malaki na yung Bitcoin. Pero nung time na yun, di ba, hindi naman ako si Madam Auring o hindi naman ako manghuhula na parang, okay, darating to ng 50,000, so hawakan ko lang. Syempre, hindi. Syempre, ako na nagpasok ng $8,000, $9,000 dyan sa crypto na yan. Pinanood ko yung pera ko hanggang naging hanggang naging parang $2,000, $3,000 na lang, parang ganon. So, ang sakit. Masakit talaga. So ako, withdraw ko na lang yung pera ko. Tapos, wala. Parang sabi ko, ayoko na. Ngayon, bakit hindi ka bumalik sa Amazon? Pag kinikwento ko, yun naman yung next na tanong. Wala, nahiya ako. Sa totoo lang, nahiya ako. Kasi very active ako sa mga communities noon na mga sellers, na mga FBA sellers. Tapos biglang parang I also made a scene na parang bahala na kayo dyan, para magtiyaga kayo dyan, lilipat na ako sa crypto. Parang nagganon ako sa mga kaibigan ko na marami sila noon na mga kausap ko, mga Amerikano, mga kung sino-sino. Parang biglang aalis na ako, bahala na kayo, iiwan ko kayo, crypto na ako, parang ganon. So parang nahiya akong bumalik na of course it doesn't make sense, di ba? Pero at that time, para sa akin, that made sense na somehow nakakahiyang bumalik. Di naman nila kailangan malaman na bumalik ako, di ba? Bakit hindi ko ginawa? So, medyo alam ko, nakatangahan yun na malaki. Pero yun, nag-drift ako from business to business to business. Nakita ko rin yung itong KDP Publishing. So, medyo okay naman ako doon sa publishing. Ginagawa ko pa rin yun hanggang ngayon. Pero sayang, di ba? Nagsimula ako nung nag-boom talaga ang online arbitrage, nung booming talaga yung Amazon. And kung hindi ko yun binitawan, at o kaya kung bumalik man lang ako na hindi ako nagpadala sa irrational na hiya ko, parang okay sana. Ngayon, bakit hindi ako bumalik ngayon? Kasi komportable na ako sa kung nasaan ako eh. Komportable na ako na nagtuturo. Kasi pag nagtuturo ako, nababayaran ako, tapos wala akong risk, wala akong ilabas na pera. Tapos, syempre, mas madaling mag-manage ng account ng ibang tao. Isipin mo kapag ikaw na seller, dadaan ka sa stages of grief and anxiety pag ikaw ang seller, promise. Alam ko, maraming magaling magsalita dyan na mga nagbebenta ng course na parang ma-excite ka talaga na, sige, parang kahit yung mga videos ko, minsan pwedeng ma-excite ka na parang, uy, ito na yung business. Tapos, ang hindi mo alam, ang hirap-hirap magbenta sa Amazon. Kahit alam mo na yung profitable products, hindi lang naman yun ang trabaho eh. Hindi ko naman sasabihin na ako yung pinakamagaling na product research person pagdating sa OA. Pero, marunong ako, 'di ba? Nakakahanap talaga ako. Pero, kahit yung best na product researcher,
kahit yung best na product na sa palagay mo ito, 100% kikita ito, hindi ka pa rin guaranteed na bebenta yun. Hindi ko na kaya yun, yung papanoorin ko, hintayin ko na natataas yung sales ko, parang yung sa chart. Hindi ko na kaya. Parang hindi ko alam, nawala na yung nawala na yung tolerance ko sa risk ng ganong kalaki. Sa totoo lang, okay? Real talk lang, okay? Very risky ang Amazon selling business. Maraming pwedeng mangyari, lalo na online arbitrage. Ang dami ngayon na nawawalan ng account, nasa Section 3, na-terminate, na IP issue. Kasi super stricto na ng Amazon ngayon. Tapos marami ng mga fees kagaya ng inbound placement fee, gaya ng low inventory fee. So medyo humihirap na maging online arbitrage seller ngayon. Ang maganda para sa akin na VA lang is hindi ko kailangang bayaran lahat 'yon. Kailangan lang nila akong i-hire. So kikita ako ng hindi ako nagri-risk ng sarili ko, ng pera ko. And pag nagtuturo ako na magbebenta ako ng course, 'di ba? Meron akong mini course. So, pag nagbenta ako ng course, at least 'yon, kikita ako nang hindi ako nagri-risk sa sarili ko. Ngayon, syempre, hindi ko naman sasabihin na hindi gumagana yung online arbitrage. Pero 'yun nga, yung risk. Okay? Kaya hindi ko kayo pinupush. May course ako, nabanggit ko. Pero hindi ko kayo ipupush doon. Okay? Hindi ko kayo ipupush na kasi very risky ang online arbitrage. Okay? And kahit ano naman na business, sure, yun ang justification ng iba. Pero ito, extra risky kasi ang online arbitrage, parang everything is stacked against you na eh. Parang ini-stack na sa iyo ng Amazon, yung mismong Amazon na parang Section 3, parang tunay ba yung mga binebenta mo. Yung gating, ang hirap-hirap na para sa mga new seller. Yung yung mga fees, ang bigat-bigat na, lalo pagka maliit lang yung budget mo. So kung nag-iisip ka na mag-online arbitrage, ang masasabi ko is pag-isipan mo ng konti bago ka mag-OA kasi super challenging na siya ngayon. Hindi ko naman sasabihin na walang magiging successful, pero kumpara nung 2016, 2018, oh wow, super daling kumita, parang para kang hindi namimitas ng pera sa puno. Pero namimitas ka ng pera sa puno na na parang 1,000 feet high na pag nagkamali ka, malalaglag ka, patay ka. Ganun. So hindi siya madali. Okay, it wasn't easy back then, pero okay siya. Pero ngayon, talagang mahirap na pati paghahanap ng products kasi nagpa-price match na din ang Amazon sa ibang mga products. So, humihirap na ring maghanap ng mga products na kumbaga mas mura siya dito sa store na to, tapos mas mahal sa Amazon. Pero meron pa rin. Okay, nakakahanap pa rin kami hanggang ngayon. Tapos, syempre, another thing is yung mga tindahan ngayon, kina-cancel na nila yung mga orders ng mga sellers pagka feeling nila masyadong maraming binibili mo. Basically, alam na nila, parang they caught on na maraming nagre-resell. So, yun na naman yung isa pang magiging problem ng mga Amazon sellers pagdating sa online arbitrage ngayon. So, ang masasabi ko is, kung interesado kayong matuto ng online arbitrage, pwedeng gawin nyo yung ginagawa ko na lang as a VA. Maghanap na lang kayo ng kliyente, maghanap kayo ng mga Amerikano na still doing OA na okay pa rin sila. And offer your services na lang. And yun yung ginagawa ko dun sa course ko about product research kasi. Parang sure, geared siya for both sellers and VAs. Pero, pagka as a seller, medyo mag-ingat-ingat. And yun yung main reason kung bakit hindi ako bumabalik. Kasi, yun nga, hindi ko na kaya yung anxiety ng gano'n na mawawalan ba ako ng account mamaya o pwedeng maghintay ako ng super tagal kasi matagal na rin yung mga ngayon, yung mga processing, parang matagal na rin kumita ngayon. Tapos, anong gagawin ko? Mapapagod ako na 'di ba? Mas madali para sa akin na magturo, saka mas madali para sa akin na na mag-serve na lang ng ibang sellers. So, yun ang totoo. I mean, I hope ma-realize nyo yun. And kung gusto nyo pa rin na mag-online arbitrage pagkatapos ng lahat ng sinabi ko, then go ahead. I support you. Just make sure na panoorin mo lahat ng videos ko para maintindihan mo lahat ng risk. Okay? Huwag kang papasok sa isang business na hindi mo alam yung buong risk. Kasi madali lang ma-excite madaling sabihin na, uy, ito na yung magpapayaman sa'yo. Tapos ikaw na desperado ka na gusto mong kumita talaga, syempre kakagat ka, di ba? Kasi nga gusto mong kumita, gusto mo na mag-resign sa trabaho, gusto mo na magpahinga, gusto mo nasa bahay ka na lang, o gusto mong yumaman, di ba? Pero kung wag kang super excited, wag kang super desperado, alamin mo muna lahat. And tingnan nyo lang yung mga videos ko sa channel na to para maintindihan nyo yung iba.
Ngayon, hindi ko na ituturo lahat, syempre, at alam ko nga, nagbebenta ako ng course. I know, I keep plugging it. Pero, gusto ko lang na, na parang intindihin nyo muna lahat. Okay, panoorin nyo muna lahat ng libreng mga videos ko. And then, if I help you decide na parang hindi online arbitrage yung para sa akin, then good for you. 'Di ba? Kung matigas ang ulo mo at gusto mo pa rin mag-online arbitrage at determinado ka, then good for you din. 'Di ba? Huwag ka lang gumawa ng uninformed decision dahil na-hype ka. Okay? Kasi mahirap ang negosyo na kahit anong form. And ito ay extra hirap dahil sa mga risks involved. So, yun ang reason, and I guess yun na rin ang real talk ko na sa inyo, na sana makatulong sa pagkumbinsi sa inyo kung either way na gusto nyo bang mag-online arbitrage o ayaw nyo mag-online arbitrage. By the way, meron pala akong Facebook group kung saan nagtuturo ako every Sunday ng libre. Kaya kung gusto mong sumali at matuto pa ng marami tungkol sa Amazon selling, hindi lang online arbitrage, so sumali ka dyan sa link sa ibaba. Hindi lang Amazon yung eventually magkakaroon pa tayo ng ibang topics dahil ito ay paano kumita online, hindi paano kumita sa Amazon, di ba? So, marami pa tayong iba't ibang mga business topics na online na pwede mong matutunan. So, mag-subscribe ka na rin para pagka dumating yung mga ibang topics na yon na videos, makita mo, baka magka-idea ka ng mga business na magugustuhan mo, di ba? Tapos syempre, kung nagustuhan mo tong video na to, paki-like na rin para matuwa naman ako. And then, huwag nyo kakalimutan na ilagay sa comments kung meron kayong mga tanong or content suggestions. Maraming salamat po. Si Coach Jonel po ulit ito, and I will see you next video. Bye!